Nang matanggap ng Ukraine ang mga tangkeng M1 Abrams mula US at Australia, walang nakaalam sa susunod na mangyayari. Marami ng upgrade at ginawa ng Ukraine na halos hindi mapigilan ang M1. Turtle tanks? Mas bagay tawaging walang humpay na puwersa dahil sa mga upbleed ng M1 na di kayang sabayan ng Rusya. Kakaiba ang mga upgraded na tangke ng Ukraine, kaya tiyak na mag-uusisa ang US sa mga upgrade na kayang kontrahin ang mga drone sa bagong paraan. Kahanga-hanga ang ginawang turtle tank na pagbabago ng Ukraine sa M1 Abrams para magsilbing tangke at depensang laban sa mga drone. Malalaman mo rin agad kung gaano kapakipakinabang ang mga tangke sa kontraopensiba sa Timog. Pero una, ang mga pangunahing kaalaman. Ayon sa isang ulat ng Euromaidan Press noong Marso 30, isa na isinulat ng dating military contributor ng Forbes na si David Axe. Pinapalakas ng Ukraine ang kanilang mga M1 Abrams sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga patong ng proteksyon laban sa drone sa kanilang orihinal na balute. Ang unang assault regiment ng Ukraine ang namunguna sa paggawa ng bagong henerasyon ng mga tangke na may proteksyon laban sa drone, gaya ng nakita natin sa mga larawang lumabas kung saan ginagawang isang nakamamatay na kombinasyon ng matinding firepower at matitibay na depensa laban sa drone ang tangke. Nag-post pang regiment sa Telegram ng mga litrato ng pagbabago sa M1 na natapos nila. Ang mga tangke, APC at MRAP ay nilalagyan ng pasadyang proteksyong iniangkop sa mga pagbabago sa larangan ng labanan. Ang matibay na armor ay nagsisiguro ng kaligtasan ng crew at sundalo, kaya natatapos ang misyon. Ayon sa unang assault regiment, ang mga marunong umangkop ang nabubuhay at sumusulong sa isang pahayag na kalakip ng mga ibinahaging larawan. Sa unang tingin, parang Frankenstein ang tangke sa mga larawang yon, malayo sa itsura ng M1 Abrams. May tila mga metal na hawla sa magkabilang gilid ng baril ng tangke. Ipinapakita ng mga larawan ang mga manggagawang nagwe-welding na mas maraming bakal at mga hawla sa kanilang mga tangke. Muhay itong pansamantalang solusyon para gawing mahirap pabagsakin ng mga drone ang M1 Abrams. Pero ang totoo, ang nakikita natin sa mga larawan ay resulta ng buwan-buwan ng pagbabago sa disenyo na nakatuon sa isang mahalagang layunin: ang makagawa ng isang anti-drone na tangke na parang pagong na kayang magpaputok ng pangunahing sandata nito. Ang problema sa mga tangke na may drone cages sa digmaan ay hindi nila magamit ang pangunahing kanyon para depensa dahil sa mga cage. Kadalasang isinusuko ang firepower para sa mas matibay na depensa, kaya nawawala ang silbi ng tangke sa pangunahing dahilan ng pagkakagawa nito. Hindi na ngayon. Ang pagbago sa M1 Abrams ng Ukraine ay naghatid ng turtle tank na kayang magpaputok, bunga ng pagtutulungan ng maraming unit. Ang ika-47 Mekanisadong Brigada, kabilang sa mga unang nagpalakas ng depensa ng kanilang M1 Abrams na tangke. Iniulat ni Axe na nagdagdag ang brigada nito ng bagong explosive reactive armor at rubber skirts sa kanilang mga Abrams para patibay ng composite armor ng humigit kumulang 30 tangke sa kanilang arsenal. Magandang simula yon. Marami pang susunod. Ang ika-425 Assault Regiment ay may malit na imbakan ng Abrams tanks at abala sa pagtatayo ng sariling depensa. Ang 12 M1 nila ngayon ay may malalaking metal frame na kayang magdala ng libu-libong metal spines na nagpapasabog ng drone. Simple lang ang konsepto. Tinatama ng FPV kamikaze drones ng Rusya ang mga spines at ang mga frame na kinalalagyan ng mga ito bago patamaan ng tangke. Kaya ang drone ay sumasabog ng walang pinsala at tuloy lang sa pag-usad ng tangke. Narito ang ginawa ng unang assault regiment. Yung mga metal na kulungan sa gilid ng pangunahing baril ng Abrams ay bahagi ng bagong balangkas sa tor ng M1 na nagbibigay daan sa tor na umikot pakaliwa at pakanan para matutukan ng operator ang pinaka-importanteng sandata ng tangke. Revolusyon ito sa anti-drone armor ng mga tangke. Hindi na kailangan ng mga operator na itutok ng eksakto sa target ang tangke kung gusto nilang paputukan ito. Ang pagbabagong ito ay nangangahulugan na ang M1 Abrams na hawak ng Ukraine ay talagang magagamit kung paano dapat gamitin ang mga tangke na may dagdag na benepisyo ng pagkakaroon ng sapat na anti-drone armor para maging hindi mapigilan habang sumusulong sila sa mga FPV drone kill zones ng Russia. Pero dito papasok ang matinding irony. Dati silang innovator sa digmaan, pero ngayon, ginagaya na ng Ukraine ang imbensyong ito. Matagal nang naghahanap ang Russia ng paraan para gawing tunay na gumaganang tangke ulit ang kanilang mga turtle tank. At ang mga plano ng disenyo na nagmula sa Russia ang nagsilbing pundasyon ng lahat ng ginawa ng Ukraine gamit ang kanilang binagong M1 Abrams tanks.
Lumabas ang plano ng Russia nung huling bahagi ng Enero na nagpapakitang nilagyan nila ng anti-drone cage ang mga tor ng kanilang tangke na nagpapahintulot sa mga tor na umikot at magpaputok. Inabot ng 4 na taon bago naisip ng Russia ang ideyang ito matapos mawala ng libu-libong tangke sa mga drone ng Ukraine sa digmaan. Nang lumabas ang plano, nakita ito ng Ukraine, kinopya at pinaganda nila. Una itong lumabas sa social media na nagpapakitang may tagas sa Siberian Omsk Transmash Tank Plant na umano'y gumawa ng mga planong yon at planong gamitin ang mga yon sa paggawa ng mga bagong T-80 tangke ng Russia. Ipinapakita ng mga planong ito na nagsisikap ang Russia na gumawa ng maraming anti-drone tank. Ngunit hindi nila inasahan na mapapansin ito ng Ukraine at gamitin laban sa puwersa ni Putin, isang halimbawa ng inobasyon ng Russia sa pananakop ni Putin. Maaring Russia ang nakaisip ng ideya, pero Ukraine ang kasalukuyang nagpapatunay kung gaano ito kaepektibo sa kanilang mga teritoryo sa timog. Para naman sa US, malamang ay natutuwa sila sa ginagawa ng Ukraine sa kanilang M1 Abrams tanks. Matutuwa naman ang Ukraine tungkol doon. Bandang dulo ng 2025 natapos ng Australia ang paghahatid ng 49 na misa Abrams tank sa Ukraine. Isang hakbang na ayon sa 1945 ay ikinagalit ng US. Ayon sa ulat, sinubukan ng US na hikayatin ng Australia na wag na magbigay ng tangke sa Ukraine, kasabay ng pagpapatigil muna ng administrasyon ni Trump sa tulong militar noong unang bahagi ng 2026. Kung totoo man yon o haka-haka ng 1945, hindi pa natin alam. Tiyak na matutuwa ang US na binabago ng Ukraine ang mga tangke nito para kontrahin ang mga drone. Siyempre, maaaring kailangan din ng US ang teknolohiyang yan sa lalong madaling panahon, lalo na kung ang usapan tungkol sa posibleng paglusob sa lupa ng Iran ay maging totoo. Iran, ang pinagmulan ng Shahid drone at may ulat na nakikipagtulungan ito sa Russia laban sa Operation Epic Fury. Kung tumindi ang paglusob ng US sa lupa at gumamit ng tangke at armored vehicles, posibleng magpadala na rin ang Iran ng FPV drones na katulad ng ginagamit laban sa Ukraine, na nilalabanan ng Ukraine gamit ang mga modifikasyon nito sa Abrams. Ibig sabihin, may gabay na ngayon ang US kung paano kontrahin ang mga hakbang ng bansang gustong palakasin ang alyansa nila sa US. May ilan na minamaliit ang ginawa ng Ukraine bilang pinakabagong bersyon ng Frankenstein tank na dating kinukutya dahil ginawa ng Russia. Pero higit pa ron, ang tunay na problema ng Russia ay ginawang asset ng Ukraine ang dating kinukutya na Cope cages na nagpapalakas sa misa Abrams sa labanan. Hindi to haka-haka. May video ng mga binagong tangke ng Ukraine na patunay na malaking asset ang mga ito sa kontra-opensiba sa timog. Nagbago na agad ang lahat. Marami pang ganito. Kung may natutunan ka sa The Military Show, huwag kalimutang mag-subscribe. Ngayon, ang mga kuha. Anong ipinapakita nito? Para sagutin ang tanong, pupunta tayo sa Priluki, dating kuta ng kalaban sa Zaporizhia. Mula unang bahagi ng Pebrero, kasabay ng kontra-opensiba ng Ukraine sa timog, inaatake na ng unang rehimentong pangsalakay ang kuta. Nagpadala ng artilyerya at winasak ang depensa ng mga Ruso. Kasama pa rin sa operasyon ng Ukraine ang mga drone na sumisira sa mga pwesto ng tropang Ruso at nagsasagawa ng pagmamanman. Tampok sa labanan ang binagong M1 Abrams tank na nagtapos sa opensiba sa 3 sunod-sunod na atake na nagpadali sa trabaho ng sumasalakay na tropa, gaya ng tungkulin ng isang tangke. Ipinakita sa 25 segundong video ng Ukrainian Liberation Open Source Intelligence X account ang bagong tangke ng Ukraine sa labanan. Sa simula ng video, makikita ang 3 posisyon ng mga Ruso at ang tangke sa kalsada na haharap sa kanila. Kasunod ang unang putok. Nawasak ang isang posisyon matapos magtama ng direkta ang Abrams. Umusad ang tangke at nilusob ang ikalawang posisyon ng mga Ruso. Parehong nangyari. Tinutok, tinaputok, winasak. May isa pang posisyon na bumagsak. Sa wakas, nakita natin ang perpektong halimbawa ng bagong inobasyon ng Ukraine sa kanilang mga tangke. Hindi umaabante, inikot ng tangke ang kanyon pakanan at pinaputukan ng huling posisyon ng Ruso. Hindi na kinailangang umabante o umikot ang tangke. Ginawa lang ito ang dapat gawin. Iniikot ang kanyon at nagpaputok. Ngayon, may tangke ng Ukraine na gumagana ng mas epektibo, balanseng depensa at opensa, at wala nang sagot dito ang Russia. Mahalaga ang lugar kung saan ginamit ng Ukraine ang M1 Abrams. Ang Zaporizhia ay bahagi ng katimugang rehiyon kung saan sumusulong ang Ukraine mula pa noong huling bahagi ng Enero, habang binabawi nito ang malalawak na teritoryo. Kahiya-hiya na yon para sa Russia na agad nating babalikan. Pero bago pa man ang kahihiyang yon,
Mas nakakahiya para kina Putin at sa kanyang mga kasamahan ang katotohanang tila ang Ukraine na ngayon ang nangunguna pagdating sa paggamit ng mga tangke sa labanan. Hindi dapat nangyari iyon. Russia ang inaasang hari ng tangke. Ang napakalaking reserba ng bansa ay bahagi ng militar nilang pagkakakilanlan at naging banta sa Ukraine sa pananakop ni Putin. Dahil sa malaking pagkalugi sa 4 na taong digmaan, mas kaunti ang tangke ng Russia sa labanan kaysa gusto ni Putin. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, nawala na ang Russia ng 11,800 at 30 na mga tangke mula simula ng pananako hanggang Abril 2. Halos 3,000 tangke kada taon ang nawawala sa Russia, isang malaking dagok para sa bansang naniwalang kayang sakupin ng Ukraine gamit ang kanilang mga tangke. Ngayon, ang Russia ay isang bansa na tila naparalisa na pagdating sa mga tangke. Tulad ng binanggit ni Axe, napilitan ng Russia na iparada na lang ang kanilang mga tangke. Inilalabas lamang ang mga ito sa kakaunting bilang at laging may takot sa paulit-ulit na pag-atake na kayang gawin ng Ukraine gamit ang kanilang mga FPV drone. Noong 2025 napilitan ang puwersa ng Russia na iwan ng mababagal nilang tangke at gumamit ng mas maliliit at mabilis na armored vehicle, motorsiklo at sibilyang sasakyan na inisip ng mga sundalo na mas kayang umiwas sa mga drone. Nang hindi umubra ang estratehiya, hindi na ginamit ng mga commander ng Russia ang mga tangke. Ipinadala nila ang mga sundalo sa teritoryo ng Ukraine nang naglalakad, kadalasan bilang bahagi ng malilit na unit ng paglusot na inatasang magtayo ng depensa at maghintay ng backup na madalas ay hindi dumarating. Kinailangan nilang iwan ang paboritong estratehiya ng Russia na malalaking mekanisadong atake. Malaki ang bawas sa nawalang tangke ng Russia sa Ukraine dahil sa pagbabago ng kanilang paraan. Ayon sa Defense Express, 14 lang ang kumpirmadong nawalang tangke ng Russia noong Enero at 5 noong Pebrero. Ihambing mo yan sa datos. Noong Marso 2022 na may 278 kumpirmadong nawalang tangke at malinaw na napilitan ng Russia na itigil ang paggamit ng mga mekanisadong pag-atake na paborito ni Putin dahil sobrang dami ng nawala nilang tangke kaya hindi na nila kayang gawin ang mga ganong pag-atake. Nakakahiya na yon para sa kanya. Pero mas nasasaktan ng Russia kapag nakikita ang ginagawa ng maisa Abrams tank ng Ukraine sa Zaporizhia. Habang iparada ng Russia ang kanilang mga tangke, mas lumalakas ang loob ng mga Ukrainian tank operator. Ngunit hindi sila gumagawa ng malalaking mekanisadong atake. Hindi sapat ang mga tangkeng emisa ng Ukraine para ron, at masyado pa ring mapanganib ang mga drone ng Russia. Sa tulong ng kanilang mga tangkeng nilagyan ng bagong balute, maaari magsagawa ang Ukraine ng mabilisang kontra-atake laban sa mga posisyon ng Russia kung saan papasok ang kanilang mga tangke, mabilis na sisirain ng targets at agad na lalabas muli. Protektado sila ng bagong anti-drone armor na nagpapahintulot muling paikutin ang kanilang mga turret. Ihambing mo yan sa mga tangka ng Russia na gumawa ng katulad nito. Kahit na ang disenyo ng Ukraine ay umano'y hango sa Russian blueprint, maraming Russian tank operator ang hindi pa nakikita ang kaparehong modelo na inilabas ng Ukraine sa labanan. Punong depensang turtle tank ng Russia, pero sobrang siksik kaya hindi na makikot ang turret at hirap gumalaw ang tangke. Halimbawa nito, noong Marso 29 naglabas ang Euromaidan Press ng larawan ng tinawag nilang Giga Turtle Tank na balot sa iba't ibang depensa ng Russia. Pinalibutan ng mga tinik, kadena at mine rollers ang buong tangke, kaya natakpan na ang turret nito. Mabigat ang baluting iyon, kaya ang Giga Turtle ay umaabot lang ng 10 kilometro o 6.2 milya bawat oras. Pinili ng Rusya ang depensa kaysa kakayahang makamanobra at pagiging kapaki-pakinabang. Ang Ukraine ay nagbabalanse sa tatlong ito. Ang Russian Giga Turtle ay malaking target na tila ginawa lang para pilitin ng Ukraine na gumamit ng mas maraming drone at bala para mapabagsak ito at wala ng iba. Pero ang mga modifikasyon ng miisa Abrams ng Ukraine ay nagbibigay dito ng kakayahang maghatid ng lakas ng putok na sinamahan ng epektibong depensa laban sa mga drone ng Rusya. Iyan ang nagbabalik sa atin sa Zaporizhia at kontraopensiba ng Ukraine sa timog. Perpekto ang itinaya ng Ukraine para suportahan ang kontraopensiba matapos isara ng SpaceX ang access ng Rusya sa mga ilegal na Starlink terminal na gamit sa koordinasyon ng drone at tropa sa linya ng labanan. Ang kaguluhan sa hanay ng mga Ruso na sumunod ay nagbigay ng mga pagkakataon sa Ukraine na itaboy ang mga mananakop na Ruso at, gaya ng nakita natin sa Zaporizhia, gamitin ang kanilang mga tangke laban sa mga hiwa-hiwalay na depensa na naputol ang ugnayan sa kanilang mga komandante sa likod ng linya ng labanan. Lalong lumaki ang agwat sa paggamit ng mga drone sa gray zone na lampas sa labanan dahil hindi na makakonekta ang Rusya sa mga sundalong nasa mga rehiyong iyon.
Sinusulit ng Ukraine ang kanilang binagong tangke para sirain ang depensa ng Rusya na nagbibigay daan sa mga drone at puwersang panlupa na tapusin ang natitira at bawiin ang teritoryo. Gumagana na ito ng higit 2 buwan. Pagsapit ng Marso, 26 iniulat ng bagong tidig ng Ukranya na napalayaan na ng Ukranya ang 9 na pamayanan at 440 na kilometro kwadrado o halos 170 milya ng teritoryo sa sektor ng Oleksandrovka. Malaki ang pagkawala ng mga Ruso sa operasyong ito na pumigil sa pagtatangka ng Russia na lumikha ng buffer zone sa timog Ukranya. Ang mga tangke tulad ng M1 Abrams ang nangguna sa pagsalakay matapos palakasin ang ika-400 at 25 rehimyentong panlusob na sumugod patimog laban sa mga puwersang mananakop ng Russia. Ganito ang uri ng bagay na palaging sinusubukan ng Russia na gawin gamit ang kanilang mga mekanisadong pagsalakay laban sa depensa ng Ukraine. Gaya ng pagpapabuti nila sa mga plano ng Russia para gawin ang kanilang bagong depensa para sa mga tangking M1, inangkop din ng Ukraine ang estratehiya ng Russia upang payagan ng mabilisang pagsalakay gamit ang mga tangke na nagbubukas ng daan para sa paglaya ng mga teritoryo. May mga tangke na ngayon na kayang mag-navigate sa mga death zone na puno ng drone na ginawa ng Russia. Mas mainam yon para sa kontra-opensiba sa timog. Kahit wala ng access sa Starlink ang Russia, marami pa rin itong sariling FPV drone. Plano nitong gumawa ng 2 milyon ito sa 2025 pa lang. Kasing delikado ng mga drone ng Ukraine sa armor ng Russia. Ang mga drone na yun sa tangke ng Ukraine. Ngayon, may anti-drone tank ng Ukraine na kayang kontrahin ng banta at magpakita ng puwersang umaatake gaya sa Zaporizhia. Ginagawa ito ng Ukraine para makamit ang nais nitong maabot sa 2026. Pahinain ang puwersa ng Russia, hadlangan silang makalusot at mag-ipon ng reserba para sa mga kontraopensiba at depensa ng Ukraine. Iyan ang 3 layuning inilatag ng Commander-in-Chief ng hukbong Ukranyano, Oleksandr Siersky, bandang huling bahagi ng Marso. Layunin ng Ukraine na kontrolin ang kilos ng puwersa ni Putin. Epektibo ito. Nahaharang na sa halos lahat ng direksyon ang opensibang tagsibol na may 13 direksyon ng Russia. Malaki ang papel ng kontraopensiba sa timog, kung saan ginamit ng Ukraine ang binagong tangke nila. Lalo na sa silangan ng Ukraine, kung saan sinusubukang sakupin ng Russia ang Donbas. Layunin ni Putin sa buffer zone ay pigilan ng Ukraine magpadala ng dagdag na puwersa sa silangan mula timog. Malalaking butas ang nabutas sa buffer zone na yon, kaya napipilit ang maglaan ng mas maraming resources ang Russia sa timog na kumukuha ng resources mula sa operasyon nito sa silangan ng Ukraine. Maingat na pinlano ng Ukraine ang lahat. Nang isarang Starlink para sa Russia, naisakatuparan nila ang kanilang plano. Ang mga binagong tangking M1 Abrams ay ginamit sa kontraopensiba ng Ukraine na nagbawi ng mas maraming teritoryo mula sa Russia kaysa sa anumang ibang panahon mula pa noong taginit ng 2023. Ngayon, handa na ulit ang mga Abrams. Nilagyan ng bagong anti-drone na armor at kaya na nilang gawin ang talagang idinisenyo para sa kanila. Magpapatuloy ang mga tangke na ito sa pagsali sa mabilisang pag-atake ng Ukraine laban sa mga depensibong posisyon ng Russia. May hawak ang Ukraine na tila hindi mula sa mundong ito. Naranasan na ng mga tropa ng Russia ang lakas nito. Pero malamang, naumpisa pa lang ito ng Ukraine. Ang mga tangke nila ay magiging malaking banta sa mga tauhan ni Putin habang mas marami pa ang nilalagyan ng mga depensang nirepaso ng 1st Assault Regiment. Sa kabila ng kabiguan, tuloy pa rin ang spring counteroffensive ng Russia. Iyon ay isang pagkakamali. Sa halip ng gantimpala, naranasan ng mga sundalong Russian ang pinakamalalang araw ng taon nang libo-libo sa kanila ang namatay sa loob ng 24 na oras. Mas malala pa ang darating. Malalaman mo pa ang tungkol sa nakakatakot na araw na yon para sa Russia kung papanoodin mo ang aming video. At kung nagustuhan mong video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo mamiss ang aming mga balita tungkol sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.